Usapang legal naman tayo mga ka-RSP dahil sa dami ng pangungutya at hindi maayos sa pagtanggap sa miyembro ng LGBTQIA+ community maging sa trabaho ay nakakaranas sila ng pang-aabuso. Alamin natin kung legal ba ito. Pero bago yan, let's all watch this. Ako po si Justin, 27 years old at isa po akong bisexual. I no longer feel safe and free. 5 buwan na po kasi akong nagtatrabaho. Nung una, maayos naman po ang pakikitungo sa akin ng aking boss at mga katrabaho. Ngunit noong isang beses na mabanggit ko sa kanila ang tungkol sa aking sexualidad, ay madalas na akong makatanggap ng pangungutsa at pangmamaliit. Kagaya na lamang ng pangkakantsaw sa akin sa mga lalaki kong katrabaho. Sa sitwasyon ko po na ito, naramdaman ko po na kakaiba ako sa kanila. Dahil pati ang trabaho ko ay naaapektuhan na rin. Ultimo ang aking simpleng paglapit, pagkausap at pagtatanong ay nagkakaroon ng mali siya. Kahit work-related naman talaga ito. Dahilan din ito kung bakit hindi na ako nakakapag-focus sa aking trabaho at madalas na rin akong pagalitan ng aking boss. Iba na rin ang trato nila sa akin, attorney. Legal ba to? Ako, napaka-emosyonal naman po nung nangyari sa kanya. Pero pag-usapan natin, makasama natin dyan si Atty. Noel Ilagan para sagutin kung legal ba ang pangaharas sa isang miyembro ng LGBTQIA+ community sa trabaho. Good morning, Atty. Noel, and welcome back all the way from Siquijor ba? Iloilo, Visayas. Kamusta naman naging biyahe mo, attorney? Masaya naman at naging successful kasi na-meet ko yung mga lawyers in Visayas. Ayun, Integrated Bar of the Philippines Yes. pa din. Grabe talaga si attorney, napakasipag. Pero ano po ba, attorney, ang mga halimbawa ng harassment sa trabaho na kadalasang naranasan ng mga empleyado na miyembro ng LGBTQIA+ community na may kinalaman sa kanilang sexual orientation? Okay, so bago ko sagutin yan, mabati muna ako sa inyo isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Saktong-sakto yung topic natin today, of course, also in the celebration of Pride Month. Okay? Ang topic natin is sexual harassment in workplace against LGBTQIA+. Okay? So madaming paraan or violation na nangyayari sa workplace. It can be in the form of discrimination, okay? In terms of recruitment, okay? Promotion and work opportunities. Maaari din katulad dun sa reenactment, panghusga, pangkukutsa, basically lahat ng mga acts nakaka-apekto sa empleyado sa pag-perform niya sa trabaho niya just because of his or her sexual identity or gender orientation. Okay, I might establish some of my biases here since I'm a member of the LGBTQ+ community. But before that, I want to know first, or we want to know, ano yung mga umiiral na batas ng Pilipinas na nagbibigay proteksyon sa community na to? Okay, unang-una sa Constitution natin, Article 2, Section 11, sabi niya, the state, of course, values the dignity of every human person. O, yun pa lang. Yes, and guarantees for respect for human rights. Okay? Mayroon tayong batas dahil dito, unang-una yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995, but it was now amended and expanded. Okay? Ngayon is RA 11313. Dito, nilaglagay yung gender-based sexual harassment in workplace. At included na dito, of course, yung members ng LGBTQIA+. The whole gender mismo. Yes. Okay. Meron din tayong tinatawag na Safe Spaces Act. Pwede ba yun, attorney? Ito yon yung RA 11313 or Safe Spaces Act or Anti-Bastos Law. Ayun, ang daming term, no? Para talaga yes, maintindihan ng publiko. Well, since madalas po, hindi po tayo diretsyo nagsasampa ng kaso at inahandle muna ito ng HR ng kumpanya, attorney. So, ano ang tungkulin at pananagutan ng mga employer patungkol dito? Okay. Sabi sa batas, yung pananagutan ng employer, malaki yung pananagutan niya sa batas. Okay? Sinasabi sa batas na kailangan yung employer mag-provide ng safe working environment for the employees. Okay? And if there are cases of sexual harassment, dapat may committee on decorum, may investigation na i-create ng employer. Aside from dito, dapat yung employer nag-create ng conduct or policies regarding sexual harassment and also information dissemination sa mga empleyado about this law and sexual harassment against LGBTQIA+
Ayun. Well, attorney, kung hindi na kaya internally, paano naman makakapagsampa ang member ng LGBTQA+ community laban doon sa ginawa sa kanyang karahasan halimbawa? Okay, internally, syempre dapat sa HR, di ba, i-report mo, tapos mag-create ng investigation. But there are instances na nakikaganasan ng empleyado parang hindi na rin safe, di ba, na magsumbong ka sa HR mo. So you can file cases, criminal cases, kasi nakalagay sa batas, pag violate mo yung Safe Spaces Act, may karampatang parusa, criminal Ayun, case bayad siya. at kulong yan. Bayad at kulong. So you can Ayun. file a case before the prosecutor's office. Attorney, ano-ano mga posibleng factor kung bakit may nakaranas na harassment, no? Siguro, hindi lamang sa LGBTQ+ community, pero siguro all genders. Yes. Tapos ang nangyari, hindi pa formal na makapag-file. Okay. May sexual harassment kasi unang-una nakikita mo na may difference as to the status or hierarchy ng tao. Okay. Mayroong mas mataas, mayroong mas mababa. Okay? So may patriarchal basis pa rin ba ito, Mayroong attorney? patriarchal Okay. basis. Ayun. Okay? And pangalawa, of course, lack of respect. Okay? Naintindihan natin na may iba-iba tayong pananaw sa buhay, but nanggagaling lang to sa lahat na hindi natin nare-respeto yung kapwa-tao natin. Ayun. Attorney, of course, the cabinet or the government agency concerning this is the Department of Labor and Employment. Yes. So ano ba ang gampanin ng DOLE dito para masiguro natin na nabibigyan ng hustisya on a certain harassment or violence case para sa kung ano man gender, Yes. specifically for LGBTQ+ community in the workplace? Malaki yung role ng DOLE, okay? For private employees. Sabi nga natin, nakalagay sa batas na dapat mag-create ng safe working environment and mandated yon by law. And sa mga government offices naman, we have Civil Service Commission. And the Civil Service Commission also adopts the Safe Spaces Act. So, malaki yung role na ginagampanan ng Civil Service Commission and also the DOLE in terms of implementation and also handling cases violating the Safe Space Act or yung sexual harassment acts committed by individuals. Okay, attorney, since it's Pride Month and syempre ito ay buwan ng mga LGBTQA+ community, mga mahal natin, we welcome of course and affirm to all genders. Attorney, we have been, kumbaga na-archive na kung kadalasan ang SOGI bill or Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Bill. What are your thoughts about this? Should this be passed? Enough ba ang anti-bastos law? Hypothetically, attorney, what are your thoughts on this? Okay. SOGI bill, ang tagal na nating pinaglalaban, Okay. of course. Sana ito yung pinaka-ideal na batas to address all forms of discrimination. Okay. Unfortunately, there are a lot of issues surrounding it. But Ano yung attorney? personally, Just because traditional ba tayo, konserbatibo? traditional and of course, we have religious also factors. Di ba nakalagay yan sa ating batas, the separation of the church and state shall be inviolable. Paano ba, attorney, paano ba Yes. natin pwede himayin at mapaglaban ng Yes. SOGI bill in case? I'm sorry if I'm applying my biases here. Sa akin, simple lang naman ang tanong 'di ba? Bilang tao, hindi naman siguro mahal, hindi naman siguro mahirap na magpakapwa-tao. Okay. I think that's the bottom line of SOGI bill on So magandang upholding. maipasa ito, Yes, attorney. magandang maipasa because we're just applying equal opportunities. Okay. So, ibig sabihin ng status quo, wala talagang equal opportunity, lalo na sa vulnerable sectors like LGBTQ+ Exactly. community. Unfortunately, yun ang katotohanan natin. Ayun. So, attorney, well, sa ngayon, talagang yung pinaka pwedeng ilaban for in cases like harassment, anti-bastos law talaga. Yes, Safe Spaces Act. Ayun. Kaya, attorney, siguro, balik tayo. Ano ang pwede natin maipayo sa mga employers para masiguro nila na pantay at ligtas ang pagtrato sa ating mga LGBTQA+ community people? Sa mga employer, we have to we have to be more inclusive. Okay? We have to be more inclusive, diverse, and we have to provide equal opportunity to all individuals regardless of their orientation and gender. So at the end of the day, we're human beings. We just have to respect each other. As long as a person does not violate the rights of another, hindi niya ini-injure yung karapatan ng isa, they're free to express who they are. Ayun. And at the end of the day, love is love. Love is love. Yes, spread love, diba? Attorney, meron ka ba na-handle ng mga scenarios of cases like this and how it was handled, attorney? Yes, madaming ganon. Okay. And unfortunately, madami din natatakot na mag-file ng case because of course retaliation. Okay, that's one. That's one retaliation, natatakot sila na pag nag-file sila, maaring maka-affect yun sa livelihood nila or balikan sila ng employer or kung sino mang gumawa sa kanila. And record sa kanila yung kapag sa character references. Yes, character na ganun ginawa. references. Ayun. But yun nga, we have to make sure and to inspire them na may batas tayo.
that will regulate all these things at hindi masama na sabihin natin ang katotohanan at hindi masama na ipaglaban yung karapatan nila. Hindi naman masyadong naaabuso ba? Yung iba yung paggamit ng anti-bastos law? Hindi naman. In fact, yung sa anti-bastos law, hindi lang siya applicable sa workplace. Okay. Meron din online Ayun. harassment, applicable yan in public places also. So for example, naglalakad ka, tapos sinabi ka na bakla o kaya yung babae, sinisipulan, dahil ang sexy, covered ng batas yan. Basically, Ayun. lahat ng form ng pambabastos is covered by the safe spaces. Kaya anti-bastos law siya. So, sa ngayon, may mga ordinances na kasi. Yes, and also there are ordinances adopted by the LGU pursuant to this law. Alright. Attorney, on that note, thank you so much, Attorney Ruel Ilagan, sa libreng another legal consultation para sa amin tungkol sa LGBTQA+ community workplace harassment. Abangan ang susunod natin pag-uusapan next Wednesday dito sa Legal Ba?